Mga pag-ulan, lalo na iiran sa kanlurang bahagi pa rin ng bansa, dulot pa rin ng Easterlies na magdudulot naman ng humid o alinsangan sa karamihan ng silangan ng bansa. At global temperature ayon sa Climatological Agency ng Japan Meteorological Agency, bumaba sa 0.63 degrees Celsius nitong September 2024. Mas mababa kaysa sa nakaraang taon. Magandang balita ba ito? Ating tatalakayin. At tsansa na may mabuong tropical cyclone bago magtatapusan ng Oktubre, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 16, 2024. Ang oras nating boss may umaga ay alas 11:07 na ng umaga. Patuloy pa rin tayo makakaranas gaya kahapon ng mga isolated at kalat-kalat pa rin ang pag-ulan dahil sa patuloy na easterlies at hindi masyado pa umaabot yung cold surge o yung northeasterlies sa Philippine Cold sa may bandang extreme low zone. Medyo bandang Taiwan pa rin ito. At dahil mas malakas ang agos ng easterlies, surface winds dito sa silangang baybayin ng ating bansa, mas makakaranas pa rin muna tayo ng mas maalinsangang panahon, lalo na sa mga taga-silangang bahagi ng bansa. So, despite na magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkidlat at pagkulog, especially sa hapon o gabi, ay mangunguna pa rin ang most of humid na panahon sa may bandang silangan ng bansa. Sa kanlurang bahagi naman, dahil sa salpukan ng mas mainit na hangin dito sa may silangan, dito sa mas malamig na bahagi sa kanluran, kaya nagkakaroon ng tila very cluster na kaulapan dyan na nagdudulot po ng biglaang pagbuhos ng ulan sa may bandang kanluran ng bansa. So, damay ang bahagi ng Metro Manila at the rest ng kanluran ng Southern Luzon hanggang Mindanao, which is tatalakayin natin yan. Ayon sa ating lightning detection system, nasa at least 49 lightning strike na po as of 8 a.m. ang nare-record ng aking lightning detection system o 11:05 a.m. rather ang na-detect. So far, wala namang mataas na water vapor ayon sa ating bagong Doppler radar imagery, courtesy of Pag-asa. Wala po tayong nakikita na mas mataas na water vapor so far ngayong umaga o ngayong magtatanghali. Pero anytime itong maghapon, gaya kahapon, makakaranas tayo ng biglaang buhos ng ulan dahil nga po sa easterlies. Sa current conditions, overcast, gloomy pa rin tayo, so medyo haze at partly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So asahan sa iba't ibang panig ng Metro Manila, very gloomy tayo ngayon. At madalas, medyo makulimlim umiiral. So yung thermal inversion, inaasahan po yan kapag kaganyan ang mangyayari. Medyo mahihirapan po na umangat yung mga air pollution natin dito sa may syudad, sa baba, sa low altitude natin. Mahihirapan siyang umangat sa mas mataas na high altitude dahil nahaharangan ng thermal inversion sa himpapawid. At dahil dyan ay asahan na medyo magkakaroon tayo ng pagtaas ng air pollution. Maaaring hindi dito sa amin sa Caloocan, maaaring sa ibang panig ng Metro Manila, so take good yan. Sa lowest temperature, na naitala na aking weather station kaninang 3:08 a.m. nakapagtala kami ng lowest of 25.4 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng highest na 30.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:43 a.m. Meaning medyo mataas ang actually mababa nga ito 39.5 degrees Celsius. So mas mababa nito sa average 40 degrees Celsius ang aming init pandama since kahapon. Well, naalala ko nga pala dahil umulan kami ng heavy rain showers kahapon. At umabot nga po ng 48.3 mm ang total rainfall namin since kahapon. Halos pinakamataas nito ngayong linggo. Pero kung pagbabasa naman natin sa PX streams in past 24 hours, nangunguna naman ang Catbalogan pa rin na nasa 35 degrees Celsius ang pinakamataas na air temperature sa kanila. Sa Baguio City, laging stationary almost na 17.8 pero bahagi itong tumaas ng konti, almost mag 18 degrees Celsius
ang pinakamababang temperatura sa Baguio or exact 17.8 degrees Celsius. Sa Inulan naman ang iba Zambales sa kapagtala sila ng 53 mm na total rainfall. So mukhang kuha pangalawa kami. Well, tingnan natin kung kami ang kuha pangalawa sa Caloocan. So dahil sa ang Inulan, highest rainfall ay iba Zambales, meaning kuha pangalawa kami. Sa Caloocan na may pinakamataas na inulan. Umabot nga po ng total of 48.3 millimeters ang total rainfall. Dahil sumunod na po kasi yung ikatlo na nasa 43 millimeter. So mula sa iba Zambales, pangalawa kami sa Caloocan na 48 millimeter ang naging total rainfall. So within 7 days, mababa pa rin ang aming above average o wala kaming above average rainfall. 13.8 millimeter lamang ang aming average rainfall in 7 days. Pero for the whole October, nasa 143 millimeter na po ang aming total rainfall for October. So halos abot na niya ang differences ng average October rainfall namin na remainder na lamang ay 27.7 millimeter. So mukhang hahabol pa at aabot sa 171 millimeter ang inaasahang average rainfall namin tuwing October. So mas maganda, mas malalaman pa natin kung ito ay mas mahihigitan pa. Para malalaman natin kung mas tumaas ba ang epekto ng pag-ulan ngayong taon, hindi kagaya last month. Well, last year. Since last year naman kasi El Nino ngayon lamang to nagla-La Nina. So malalaman natin kung yung mag-e-effect ng La Nina ngayong taon ay mas tataas kaysa last year. Dahil kung hindi, ibig sabihin, hindi natin ramdam ang La Nina sa Pilipinas. Dahil dapat magiging mas mataas yan kumpara nung average last year at ng mga nakaraang October rainfall. Kasi may La Nina tayo So dapat medyo tumataas ang average rainfall niya. Sa high tidal low tide status, so far, 4 hours and 14 minutes po tayo. Meaning, pa-mid pa lang o medyo mataas pa ang level ng karagatan. So, pwede pa rin tayong pumalaot kahit sa Pampang na Manila Bay. Mga after 4 hours na lamang or to be exact before 3:31 p.m. mamayang hapon, kayo medyo lalayo-layo ng konti. Anyway, sa ating outside humidity, medyo katamtaman tayo na nasa 78% ang ating outside humidity at bumaba ito ng 1% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure at 1,010 hectopascals, mabagal ang pagbaba nito since last hour. Sa ating namang almanak, sumikat ng haring araw kaninang 5:47 a.m. at nasang lulubog ito mamayang 5:35 p.m. Ang ating namang mag-full moon na po at 98% waxing gibbous illuminated. Sisikat naman ito mamayang hapon at 4:37 p.m. at kinabukasan na ng madaling araw, 5:10 a.m. naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, inasahang maulap pa rin ang ating panahon gaya kahapon at asahan ng mga isolated rain showers at mga pagkulog at pagkilat. Ganon din bukas. Chance ng pag-ulan ngayong araw, 100% chance, pero bukas mas mababa at 10% lang daw ang forecast na uulanin bukas yan ng Huwebes. Highest and lowest temperature expected, 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected, 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula dito sa ating dynamic satellite imagery. Ayan, makikita natin na mapapansin ninyo, mas maulap ang bahagi ng kalurang bahagi ng bansa na magdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po. At mapapansin natin sa bahagi na ito ng west portions, despite na mas maulap, pero sa ngayon ay hindi pa ganun kaulap ang nakikitaan natin dito. So mga isolated rain showers probably na magde-develop sa kalurang bahagi ng Luzon, mula dyan sa bahagi ng Ilocos Norte, pababa ng Pangasinan, kasama ng Central Luzon at Metro Manila at west portions ng Calabarzon area. Siyempre, damay na ang buong Mimaropa area at west portions ng Visayas, despite na nakakaramdam ng medyo maaraw na panahon muna ang iiral pero expected sa hapon ay magiging kalat-kalat na naman ang pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. At dahil nga po sa umiiral na istelis na sumasalpok pa rin dito sa kalurang bahagi na malamig na temperatura, ay nagdudulot pa rin tayo ng pagitan na medyo thermal transmission o yung pagpapalit o pagsasalubungan ng init at lamig
sa kalagitnaan ng buong bansa, kaya dito sa may bandang kaluran ay mas wetter o maulan at dito naman mas humid ang magiging madalas na magiging panahon nila dyan sa may bandang silangan ng bansa. So dahil po sa salubungan ng dalawang temperatura nito, asahan po mula dyan sa may bahagi ng silangan ng Lolo Luzon, pababa na ng Bicol Region at Eastern Visayas, magiging mas humid po tayo dyan at medyo mas maaraw. Medyo manaka-naka lamang ang magiging pag-ulan, kalat-kalat ito at very isolated rain showers po. At kung sisilipin natin sa heavy rain potential, ay makikitang mas mataas na maulap ang bahagi ng kaluran ng bansa. So typically, pataas ang potential na magkakaroon ng heavy rain showers ilang bahagi ng Palawan, lalo na dito. Yan, kitang-kita po sa may bandang Coron at dulo ng Batarasa at Balabac at maaring sa may bandang Puerto Princesa. And the rest ng Luzon, sa ngayon, medyo light to moderate muna, pero anytime mamayang hapon, asahan din ang mga pagkidlat at pagkulog, lalo na sa hapon o sa gabi mga folks. At since maalinsangan ang mas madalas na iiral sa silangan ng bansa, mga typically isolated rain showers lamang ang mas madalas na iiral. So hindi tayo medyo isa-isahin dahil most of moderate and fairly weather naman sa bahagi ng Visayas, mga ilan lamang na kaulapan ang medyo nakikitaan natin dito. So kung pagbabasehan natin sa water vapor, mapapansin ang silangang bahagi nga po ng bansa hindi masyado nagtatraverse pa yung mas mataas na water vapor na nagbubunsod ng mga pag-ulan. Ilang bahagi lamang ng Bicol Region at Eastern Visayas na medyo nagkakaroon ng mas mataas na above 25 mm na water vapor. So anytime, maaaring mamayang hapon ay magbubunsod yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, especially sa bandang Eastern Samar Region at ilang portions ng Tacloban o bandang sa silangang parte ng Leyte. Pero generally, makikita ninyo sa satellite ay most of katamtaman at maaraw at maalinsangan. Ganon din sa bahagi ng kanluran ng Visayas, but despite na moderate at katamtaman na lagay ng panahon sa inyo, asahan din ng isolated rain showers na may pagkulog at pagkidlat sa buong bahagi ng Negros Region, kasama na ang bahagi ng Cebu, Bohol at Panay Island. Typically ngayong hapon, ang madalas makakaranas kayo ng mga isolated rain showers. Ganon din sa bahagi ng Mindanao, makikita natin na may mga partly cloudy to mostly cloudy ang medyo umiral at may mga moderate and some heavy rain showers kayo na medyo uusbong sa may bandang Basilan Island. So, i-ready po ang mga payong. Kabilang na ang bandang Zamboanga City, pataas ng Zamboanga del Norte. Most cloudy tayo dyan. So, isolated rain showers din at mga pagkulog at pagkidlat. And the rest ng Northern Mindanao, mga medyo gloomy rin tayo despite na fairly weather at katamtaman na lagay ng panahon natin sa the rest ng Davao Region at kabilang na ang buong bahagi ng Caraga, Surigao del Sur, at hanggang dito sa may bandang Compostela Valley. So most of moderate to generally fairly weather ang most ng silangan ng bansa at ilang bahagi ng sentro nito. Pero asahan ngayong hapon, most ng west portions ng ating bansa, mas makakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat at mostly generally isolated rain showers po. So medyo very important ang ating mga payo ngayong maghapon. Samantala, sa ating latest computer-generated tropical cyclone sector, ngayong tanghali, mukhang may bago na naman tayong low pressure area na binabantayan. Ito naman ay si 93W. So, nasaan ba ito? Nandito na naman dito sa may silangan nga po ng Mariana Islands. Kung naalala ninyo, nag-report ako nung nakarang araw na may mga potentially development of shallow low pressure area sa may silangan ng Guam o ng bandang Mariana Islands. So since napakalayo pa nito sa pinaka-boundary ng bansa, so hindi natin muna masusukat ang distansya niyan unless nandito na ito sa may bandang kaluran nga po ng Guam. But since sa silangan ito ng Guam, hindi natin muna ma-estimate ang layo nito mula sa bansa dahil wala tayong nakikitaan na mukhang papasok ito sa ngayon sa bansa o lalapit sa may boundary. Pero obserbahan natin ito dahil tumaas na nga po ang pinaka-anomaly, nasa medium intensification siya, low pressure systems at tinawag na Invest 93W as of 12 o'clock ngayong tanghali lamang itinaas. So, ang layo nito sa Guam, kung susukatin natin, yan, para mas detail nating nasusukat yung layo niya mula sa pinaka-Guam. Zoom in natin. Ayan, at mula sa, kung susukatin natin mula sa east-northeast ng Guam, ang pinaka-range, ay inaasahang nasa layong 427 o 428 km east-northeast ng Guam or
Kung bandang Northern Mariana Islands naman, ay nasa layo itong at least 351 kilometers east-southeast naman ng Northern Mariana Islands. At kung titingnan naman natin sa pinaka-floating satellite imagery, mukhang sa ngayon medyo parang pakanluran ang ikinikilos nito. Kung titingnan natin ng mas malapitan, ang pinaka-floating, medyo pakanluran muna ang medyo galaw nito. Pero parang pa northwestward ang nakikitang projection ng kanyang low-level convection. Medyo organized na po siya according dito sa pinaka-satellite imagery natin. Medyo meron na siyang active na low-level convection. Ayan, so nagkakaroon siya ng sirkulasyon. So, dahil sa nakikita natin na bahagyang nagkakaroon ng organized development, mukhang magkakaroon tayo ng panibagong aggressive na low pressure area sa mga susunod na mga araw. Pero sa ngayon pa lamang, within 24 hours, mukhang nakikita na siya ng low-level convection kagad. So, mabilis. Mukhang nagkakaroon ng rapid intensification itong C93W. Bagamat mahina pa lamang at low pressure area pa lamang, hindi pa natin masisiguro sa ngayon at maliit pa ang tsansa nito na maging ganap na bagyo sa ngayon, kaya natin babantayan muna mga folks. At kung sa magtatanong kung papasok mo ito ng bansa, napaka-uncertain pa po dahil napakalayo pa nito, nasa silangan pa ito ng Mariana o ng Guam. At kung titingnan naman natin ang mga possible tropical cyclone track kung may lalabas sa ating latest ensemble system, kung titingnan natin, mukhang wala pa naman. Wala pa lumalabas. So, ibig sabihin, napaka-insignificant pa at maliit pa ang nakikitaan nito na maging isang active na low pressure area pa sa ngayon. Doon sa ating non-interruptible na tropical cyclone monitoring, aggressive na rin siya. Ayan. So, kita na rin siya as conclusion in West 93W. Pero kung sisilipin naman natin sa tropical cyclone assessment monitoring natin, ay makikita mula sa global spectral model natin so far ay makikita po na may ilang shallow circulation tayo na mamata sa may silangan ng bansa. So sa ngayon ay titingnan natin yung significance nito kung magiging aktibo siya. Pero kung makikita naman natin sa kanyang mean sea level pressure, wala naman tayo nakikita na mababa ang atmospheric pressure. Naglalaro sa 1,008 o 1,010 hectopascals. So, maaring trough lamang. Dahil kung titingnan natin sa satellite imagery, ay klaro naman ang kalangitan. At most of trough lamang na nagdudulot dahil nga po sa easterlies. So, titingnan natin kung significance itong pinapakita na kumikilos pa kanluran. Hindi pa masyado organized yung mga forecast nito. Maging sa mga mga computer models mula kay GFS ay makikita nga po. Ito ngayon yung low pressure area na nakikita natin mula sa silangan ng Guam, which is ito na nga po yung C93W. At makikita natin dito, magkakaroon pa ng parang gyre circulation. Nagkaroon pa ng gyre circulation pagitan dito sa may bandang sa loob ng ating PAR. So, may mga posibilidad pa na may parang surface trap dito sa loob ng PAR natin na mag-create ng parang gyre system mula kay 93W. However, hindi pa siya nakikita sa real time, so abangan na lamang natin. Titingnan natin kung mangyayari yan. Kay ECMWF naman, kung titingnan natin, hindi naman ipinapakita na nagiging kapareho kay GFS. So sa ngayon, hindi pa mataas o hindi maganda ang confidence na mangyayari ang forecast na yan. Pero ang malinaw lamang, itong C93W ay lumabas sa comparison kay GFS. Which is kay ECMWF naman, medyo trap o shallow trap lamang ang pinapakita niya na medyo kumikilos din pakanluran. So titingnan natin kung yan din ba si 93W at kay NAVGEM ay halos ganun din ang pinapakita. So mula sa silangan ng Guam, pagtawid nito na kumikilos pa west-northwest naman ito o bandang pa west wide. Pero napaka-disorganized pa ng galaw niya according sa extended forecast. Between ito ngayong araw hanggang October 21, 2024. So kung ito man si 93W na nakikita natin na umusbong ngayong araw, yan ay ating uobserbahan mga folks na at least para magkaroon tayo ng initial analysis. Sa ngayon kasi kakakalabas pa lamang itong 12 o'clock ng hapon. So titingnan natin yung lumalabas nito kay GFS at NAVGEM kung magiging highly confidence na. Sa ngayon mababa pa ang confidence maging dito sa global spectral model.
Since doon sa ating West Pacific Basin kasi, medyo huminto yung data feed ng NOAA sa atin. So, wala tayong latest na data kung magkakaroon ng recent na update para dito kay NTTW at yung mga kasunod. Kaya hindi natin basta-basta agad na monitor. Samantala sa ating halos third week o fourth o last week ng TCF week 2, makikita po natin ay tumaas na ang probability na may mabubuong any tropical cyclone o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Makikita ang sakop ang bahagi ng area na to ng Visayas at Luzon area. So may mga potentially na kung sakaling may mabuong bagyo dito mula sa may bandang Guam, either pa norte yan, pa northwestward, or maaring pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So malawak po yung uncertainty ng development of tropical cyclone bago magkatapusan ng October. At hanggang sa unang linggo na po ng November, makikita natin mataas pa rin ang probability of development of tropical cyclone o low pressure area, mga around 40% chance. Ayan, according dito. So, ganun din ang pinapakita. So, malalaman natin pagpasok ng November kung ano man ang possibility of development na maaaring pumasok o mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung pagbabasahin naman natin ang convergence development, kung sakali, maging dito ayun, makikitang mayroong organized development dito pero hindi na-recognize ng satellite dahil yung favorable ng environmental shear masyadong malakas dito sa may bandang silangan. Humahalo kasi sa easterlies wind flow. So, hindi maagad na-detect ng satellite. Meaning, nagkakaroon siya ng slightly rapid intensification kaya hindi agad na-capture ng satellite imagery. So, ang namataan lang yung pinaka-shallow dito na very uncertain na cluster na kaulapan dito na mababa ang tsansa. Pero kung dito, hindi nakita ng satellite, pero yung base sa kaulapan, makikitang medyo nagkakaroon na ng organized circulation. Ayun, yung low level, yung low level convection, tsaka yung upper level, low, medyo meron nang nag-generate siya kaagad. Kung titingnan natin yung vorticity, kung nagmamatch, moderate ang ipinapakita dito. Ayan, So, dahil masyadong makalat yung vorticity niya, hindi kaagad na-distinguish yung nabubuong low pressure area dito. Kasi yung environmental steering environment, kung titingnan natin, napakalikot. Ayan, Dahil nga po sa malakas ang daloy ng easterlies trade wind. So, makikita dito, halos klaro lang, Hindi nakitaan ng vorticity dito sa may bandang silangan ng Guam, which is na-detect ng ating tropical cyclone sector na lumabas. Sa kontrahangin naman niya, kung titingnan natin, pataas yung kanyang divergence niya. Ayun, at least mga 33 kilometers to 44 kilometers per hour. Pero dito, indication siya as shallow circulation tract. Pero mapapansin ninyo, dun sa pinaka-image ng satellite captured imagery niya ay napapansin natin, meron na siyang low level convection niya. So, nagkakaroon ng pila rapid intensification. So, babantayin natin yan maigi. Samantala sa ating latest na seasonal or monthly global temperature, mula dito sa Japan Meteorological Agency data feed, since itong si Atlantic o yung GIS temp, hindi pa latest yung kanyang data. Pero kay Japan Meteorological Agency, mapapansin natin ay latest na po siya, September. Pero ang good news dito is bumaba uli sa 0.61 degrees Celsius yung average September global temperature. Last year, 0.75 degrees Celsius po ito. So, bumaba pa rin siya. Kung noong August, bumaba rin yung kanyang all temperature, yung global temperature. Nitong September 2024, bumaba rin sa 0.61 degrees Celsius. So, good news ba ito? Well, kung pagbabasehan natin ang data feed ng Japan, ay medyo good news po ito mga folks. Dahil last year kasi talagang mataas ang ating global temperature hanggang maabot ng December. Maabot sa mahigit 0.7 degrees Celsius. Ngayon, since August, actually since July, ay bumaba na po yung kanyang overall global temperature. Dito naman sa GIS temp, naglalaro lamang sa mababa, tapos
medyo same lang ang temperatura noong July. Noong August, bahagya itong tumaas. Hindi gaya last year, 2.48 degrees. Ngayon, nitong August, ngayong taon, 2.59 degrees Celsius ang itinaas niya. So, medyo bahagya pa rin siyang tumataas. Unlike dito sa atin, base sa data feed ng GMA, mas bumaba siya sa 0.58 degrees Celsius at 0.61 degrees Celsius. So sa ngayon, medyo good news yan. Sana tuloy-tuloy yan hanggang matapos ang taon na hindi mahihigitan yung highest temperature last year. So medyo may teorya ko, epekto lang siguro ito ng El Nino last year kaya mataas ang ating global temperature. Ngayon kasi maglala niya or nasa neutral state tayo, hindi gano'n nag-spike yung pinaka-highest temperature. Kasi kung mapapansin niyo mula nung June hanggang sa humina na yung El Nino ng July, makikita bumababa rin yung temperatura, yung global temperature. So parang lumalabas may factor din yung epekto ng El Nino o La Nina. Pero hindi ko pa makukumpirma yan kung may connection yan. Sa ngayon ay magbabase lamang tayo kung ano yung nagiging seasonal climate base na rin dito sa latest data na lumalabas sa ating monthly global temperature. So, medyo good news pa rin to mga folks. At abangan na lang natin yung pinaka-latest naman si seasonal cycle naman mula sa iba't ibang agencies dyan sa US. Sa US naman, Atlantic Weather Bureaus kasama ang European models. So, tingnan natin for the month of September kung bababa din ang kanilang global temperature. Sa Ulat Lindol, kahapon, nakaramdam ng pagyaniga ang mga taga Paranaque daw. Well, kasi kahapon nga po, nagkaroon ng magnitude 4.6. Naganap ito kahapon ito ng bandang 6:54 p.m. Yan, nagkaroon ng magnitude 4.6 diyan sa bahagi ng kanluran ng Cabangan, Zambales. Medyo dagat ito. Pero yung pagyanig niya medyo naramdaman dahil medyo mababaw po yung kanyang epicenter depth at 10 km lamang. Ngayon, nakapost yan sa akin latest captured na measurement yun kahapon. So sa akin, magnitude 4.6, 4.5 naman kay Pag-asa. So magnitude 4.5 kay Pag-asa, magnitude 4.6 naman sa akin measurement kahapon. So yan po yung pinaka-epicenter niya. Yan sa kanluran ng Cabangan, Zambales. So, kung dito naman sa pinaka-dynamic map natin, sa Google Map, ito siya. Medyo mas dumikit siya ng bahagi sa pinakabaybayin. Kahapon po ito, 6:54. Magnitude 4.1 naman kay Pag-asa. Na may lalim na 21 km ang lalim. Sa akin naman, 10 km. So, umabot siya sa Metro Manila, yung pagyanig. Naramdaman po yan sa bandang Paranaque daw, according sa lumalabas na reports. So, well, obvious naman, nag-alarm po kahapon yung aking seismometer. Ayun. So, despite na mahina lamang yung kanyang magnitude, malakas naman ang naging jolt niya. Well, wala naman naging aftershocks at wala namang inaasahang nagkaroon ng structural damage, pero maging alisto tayo dahil medyo gumagalaw na naman yung ating pinaka-Zambales Plate area. Or malamang yung Iba Fault ang gumagalaw na naman dyan, yung fault line dyan sa may bandang Iba, Zambales. May fault line kasi yan dito dito sa may bandang Iba, Zambales. Kaya medyo gumagalaw na naman. Ayan, yung Iba Fault. Yan. So ingat po sa mga kababayan natin dyan sa may Zambales as in case magkaroon ng magkasunod na pagyaniga. Hopefully, wag na po mangyari yan, mga folks. Ngayon, sa latest naman natin na total earthquakes ngayong araw, mula dito sa data feed ni PBox, mukhang wala namang naitalang magnitude 4 plus ngayong araw hanggang sa oras na ito. Yan, mga minor lamang na earthquakes. Ngayon, bibilangin natin kung ilan na ang total earthquakes natin for the month of October. Ayan, tapos iloload natin yung month of October. Kung nakakailan na po tayo. Ayun, so nagkaroon po ng meron tayong total of 555 total earthquakes na po tayo. 570 naman dito is magnitude 2.0 pataas. 36 naman sa magnitude 4.0. At merong isang magnitude 5 at isang magnitude 6.0 na naitala. So ito yon, malayo naman siya sa may bandang kaduluduluhan ng karagatan ng Balut Island or sakop na ito ng Indonesian Peninsula.
Pero pasok yon sa data feed ni PBOX, kaya pumasok siya sa ating magnitude 5 na pagyanig. At isang magnitude 6 dito nga po sa may bandang Catanduanes nga po noong nakaraang October 2. So nasa 555 na po ang total earthquakes natin for the month of October. Mukhang aabot pa rin ng 1,000 ito bago magkatapusan. Well, tingnan po natin kung aabot sa 1,000 total earthquakes. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, October 16, 2024. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 16, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali sa ating report. Well, typically lamang ang ganito, gloomy tayo at mga isolated rain showers at localized thunderstorms. Pag-visit naman sa ating website sa gusto malaman ang dynamic real-time events mula sa ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.